Mumurahin ko pa Congress eh. Buti pa nga tame na tame si Doc Lorraine. Ako mumurahin ko mga hinayo pa kayo. People of the Philippines, ang Congress really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo eh, kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo. Ito ang wow trending. Panawagan ng mga profesional na sundalo, huwag baliwalain. Baka kapag napuno na ang salok ng mga sundalo, naku po, baka matulad tayo sa bansang Thailand, Myanmar at Cambodia na wala ng eleksyon dahil ang mga tao doon ay hindi na naniniwala sa eleksyon dahil sa mga korap na politiko ang nakaposisyon, mga militar na. Kaya ang mga tambaluslos at mga buhayang congressman bumahag ang kanilang mga buntot sa panawagan ng PMEers. Kasama sa pumirma na palayain sila si Ka Eric at si Dr. Lorraine Badoy ay ang dating PNP chief na si Sani Rason at ang dating AFP chief sa panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo at naging National Security Advisor din sa gabinete ni former President Rodrigo Roa Duterte, si Hermogenes Esperon. Nang malaman ng mga tambaluslos na mahigit na 200 na active at retired PMAers na ang nanawagan na palayain sila si Ka Eric at Dr. Badoy, mawa na lang ng istorya ang mga tambaluslos na kesyo sinabi daw ni Ka Eric kung sino ang kanyang source sa isang executive session ayon pa kay Congressman Tambunting. Pero ang totoo, alibay lang ito para makaiwas sila sa kahihiyan dahil sa ginawa nila na pagkulong kay Ka Eric at kay Dr. Badoy. Nahubaran ng mga maskara ang mga tambaluslos na mambabatas kuno sa Pilipinas na wala namang ginawa kundi mangupit sa pera sa kaban ng bayan. Nakakahiya kayo, mga buhayang congressman, taong bayan ang nagpapasahod sa inyo, magtrabaho kayo ng maayos, mga iyo kayo. Animal na mga congressman to, ganyan-ganyan, abusado kayo. Oh, kita nyo, galit na kami, nagalit kami, sige. O, tapos natakot. Ano ba magandang title? Meron ako sinulat eh. PMA grads, support, Celis Badoy, lumaya na, laya na. Talo Congress. Natakot. Oy, nako. Shout out sa mga PMA graduate, matanda man o mga batang classes. I'm so happy na marami tayong mga A-year na alam pa rin yung tama't mali, no? Nakikita pa rin. Because wala yung biglang lumabas yun, and then ako nalaman ko yesterday ba? The other day, yesterday. Kasi nalaman ko, sinabi sa akin asawa ko, may post yung may manifesto. Uy, talaga, tuwan-tuwa ako, may manifesto. Nasaan? Basahin ko. Pipirma ko. Binasa ko, mahaba yung manifesto. Mahaba eh. Dami, no? Dami. Tapos nakasama ba yung mga punto? Ganyan. Sige. Sino may pakana nito? Di naman sinabi kung sino may pakana eh. Basta lumitaw siya, and then, ayan na, pinost na nila SAS, nila Laureta Chu, si Crisette. Ano nga pala, clap, Crisette, no? Maraming salamat sa inyo. Sa inyong sakripisyo sa bayan, ano? At lahat kayo. panalo yung yung mga tao. Pero, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos. Parang Fernando po. Hindi pa tapos. Kakalusin na kayo. You know, Congress, hindi i-correct ko yung binabalita kasi ng ibang vlogger, natakot ang Congress, inorderan na Supreme Court. Wala pa yung Supreme Court. Nag-file pa lang ng kaso. Hindi kaso actually hindi kaso. Petition. Habeas corpus tsaka certiorari. Man. So, yung Supreme Court pag-aralan, and then maggawa sila ng parang
action. Kung ano, kung kakatigan nila yung Congress o hindi. Kung sasabihin ng Supreme Court yung Congress, may power yung Congress. Kaya tama lang yung mag-contempt sila, may contempt power sila. Pwedeng ganun nasagot ng Supreme Court. Or, pwedeng sabihin ng Supreme Court, Congress overstepped. They do not know the law. Yung mga ganun ba? They violated the Constitution. They violated the rights of Celis and Badoy. The Supreme Court, kung kahapon Monday ng hapon, pinail ni Attorney Roque, no? Ni Spox Roque, siya, magde-deliberate pa yung Supreme Court. I-schedule pa yan kung kailan. But since ang Congress na i-release na sila, parang Congress is hoping na maging moot and academic para hindi na mag-meeting ang Supreme Court. Ang pinapanalangin ko, pag-meetingan pa rin ang Supreme Court at mag-issue pa rin ng statement ang Supreme Court. Kung ano yung findings nila, kung ano yung tingin nila. Because kung ano yung pananaw nila, may impact yon sa Congress. So ang Congress nagsabi, sige, bibigay ka namin si Celis ng furlough, ng parang palalayain, leave, no? Palalayan ka ng in condition na kasi para puntahan niya yung nanay niya kasi parang masama daw ang ng nanay. So, humingi si Celis, Celis na pwede siyang bumisita sa kanyang nanay. Biglang sinasabi ng Congress na mga congressmen na matapang, may katwiran, ganun ba, na hindi pwede. Iurong mo na muna. Iurong mo na muna yung iyong petisyon. Napakawalang yan ng natin, Congress natin, Sorry, mga honorable, pero napakawalang yan ng ginagawa nyo. Kaya abuso talaga kayo, Okay. Kaya nga marami sa amin nag-indicate na pumirma. Now, ang yata, 150 plus na. Wala pa doon yung hindi, nawawala pa yung mga pangalan namin, iba. Because hindi namin alam kung nasaan yung master list, yung origin, no? Yung iba sa amin, di alam kung nasaan. Basta sumulpot siya, and then, sign ako, count me in. Ganun lang ang nangyayari. So, iba, kagaya ko, dinaan ko sa message. Dinaan ko sa isang upper class, na class 77, na laging pinagmumulan ng mga manifesto. So, ang tingin ko, sa kanya galing, nagsabi ko, sir, pirma mo, mo ako, sir, sama mo ako dyan, pirma mo ako. Kasi lagi naman ako sumasali sa mga ganyan na manifesto. Tapos, comply pa nga, nakakaya pa ako nag-comply pa sa akin si sir na, Dan, nagawa na raw niya, sinamay pangalan ko. Tapos nakita ko, sinyer ko. After, kaya nga sabi ko, okay na ako. Happy ako kasi sabi ko, I take pride na I'm one of these PM mayors standing up for whatever you sinulat doon sa manifesto. Ang haba, So, happy ako. Tapos nakikita ko yung mga kakilala. Uy, kita ko, ganyan. Pati mga mista, nakita ko. Happy na ako kasi may pag-asa pa rin tayo. Okay. But does it end there? Hindi pa. Congress, hindi pa. Pinakawalan si Celis at saka si Doc Lorraine Badoy. Matapos yung nakawin yung 7 araw nila at nag-hunger strike sila at matapos yung pahiya sa madlang people na kayo ang napahiya. Congress ang pahiya. Okay, so ang conclusion, talo ang Congress. Talo. Kasi natakot ang Congress. Dahil babanatan pa ng for humanitarian purposes. Humanitarian consideration. Bulol! Paano may Supreme Court na papasok sa eksena. Kasi kahihiyan ninyo pagka nagdeklara ang Supreme Court na sinasabi, hoy, Congress, mali yan, i-release ninyo because you are violating the rights of these two people, Celis and Badoy. You're violating the rights and you are violating your own laws.
na you created yung Soto Law at saka whatever laws pa na binabayan. Ano shellacking ang mangyayari. Talagang yung Congress maupakan talaga left right, parang sinampal, pak, 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 pak. So what? Judiciary kapantayan. Pero sino ba nag-interpret ng batas? Di ba ang judiciary? Kayo nag-create ng batas. Yun ang function ng Congress, mag-create kayo ng batas at mag-liquidate kayo. Mag-liquidate kayo ng walang resibo. Mga animal. Bad yun. Mali yun no? So, okay. Tapos, at least yung PMA na manifesto, it's a saving grace. Over and above, dun sa kay Mayor Magalong na lumabas. Kay Idol Mayor ng Baguio, Idol. Lamang lang sa akin si Sir na isang paligo, 82 yun 83 ako no? Lamang siya na isang paligo. Pero, sabi ni Sir, matagal niyang a true patriot, ito yung sa site niya, sa public servant, a true patriot champions truth and integrity above anything else. Agree, 100%, a true patriot champions truth and integrity above anything else. We are the champions. Mayor Benji Magalong attests to the patriotism of Representative Romeo Acop, P-Mayor class 70, if I'm right, no? He questioned the statement of Sunshine Media Network International SMNI. Anchor Lorraine Maribadoy on Love of Country during the recent blah blah blah. I served directly under, ito na yung statement, I served directly under Congressman Acop for 8 years from Cordillera to Mindanao to NCR. I can personally attest to his sense of patriotism. Very good, as I am also attesting to your sense of patriotism, sir. In several occasions, he sacrificed his career and his own personal interest for love of country. Lalo, kagaya niyo, sir, kayo. Imagine yung mamasapa no na Board of Inquiry that you were the chairman. Ay, saludo ko because you were supposed to be the Chief PNP and it was promised to you already na, sige, Chief PNP ka, wag mo implicate si Pinoy. But you still came out with an honest to goodness na kung ano yung findings nyo. And Bato was there, no? Happy ako kasi sabi ko, hanap to mga, at least itong mga PMAR na to, mga snappy, na hindi mabibili, na hindi baling hindi mabigyan ng posisyon. Basta kung ano yung tama. Doon ako. Kaya idol ko yan At kasama ko yan sa Honor Committee. Honor Committee, 4 na taon. Sama ko. Kasi nung pumasok ako, Honor Committee na yun So, 4 na taon ako Honor Committee. 3 taon. 82, 83 siya. 82, 83, 84. 85. Basta kasama ko siya. So, graduating siya. Yearling siya, plebo ko na Honor Committee. So, 3 years pa kami nagkasama sa Honor Committee. Makita mo yung pagka-straight niya na tao Okay, so there's no question. Ang ano ko lang, sir, hindi ako sang-ayon sa iyo. Sorry, sir. Sorry po. He sacrificed his career and his own personal interest for love and country and to protect the integrity of the police organization. Nung pinapanood ko yung ilang beses yung hearing, nung sinabi ni Lorraine Badoy na, in fairness, sinabi ni Lorraine Badoy na I feel bad, parang ganon yung dating, yung ganon yung peg, na parang disappointed siya dun sa kinilos ng Congress, kasi tatay niya Congress, tas dun siya lumalaki sa Congress bilang bata, nung pinapalaki siya ng kanyang congressman father. Tapos noon, I feel bad na na ganyan yung kinilos ng Congress kasi nga yung sa kanya lang is inaano niya love of country. And then nag-react si Congressman Acop na yun nga very politely pa nga sabi na Madam Badoy, I am sorry for what happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun, doon ako na oops, anong ginagawa ni sir?
Anong ginagawa ni sir? Mali naman yun. Ba't mo, i-right ni Dr. Badoy na magsalita, mag-statement. Humingi siya ng permiso sa Kongreso na pwede ba magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya kinontempt siya Kinontempt siya Oh, nasabing lying ka sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin sinungaling ka. Siyempre kung ikaw, feeling mo hindi ka sinungaling at you're just be misunderstood. Kaya ako, masasabihin, mumurahin ko pa Congress Buti pa nga, tame si Doc Lorraine. Ako, mumurahin ko mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar Kasi, people of the Philippines, ang Congress, really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayong mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Nadinig nyo lang yung nag-file ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, panay general. No, nandun general problem. Sama mo na si General Merchandise, General Upholstery, General Manager, no? Panay, both retired, hindi makapirma yung mga active Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila na mga ina-idol nila, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress Kasi saan to pupulutin pagka hinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuhin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo. At ang issue, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililihis nyo pa yung topic para yung taong bayan maloko ninyo. Hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You better, yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution
terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na Resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo. Bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you 25 million, Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran. Papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na palakaran, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government. And I'm warning you, I am for you, guys. Marami akong kakilala dyan sa Congress at saka sa Senate eh. May mga kakilala rin ako kahit papaano.